Kami po ang Sola Scriptura Christian Church. Kami po ngayon ay narito ayon sa kalooban ng Diyos upang magbahagi sa inyo ng kanyang makasalita. Kami po ay magbabahagi sa inyo ng patungkol sa mabuting balita ng kaligtasan na sa pamamagitan lamang ng Panginoon Jesucristo. Libre po namin tinanggap ang mga balitang ito at libre rin po namin ibabahagi sa inyo. Kami po ay hindi hihingi ng anumang kapalit, kundi kami pa po ang magkakaloob sa inyo. Marami po sa inyo ang nagsasabi na iisa lamang ang Diyos. Tama po kayo. Ayon sa unang Korinto 8 chapter 8 verse 6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya. At tayo ang may isang Panginoon, tunay na iisa lamang ang Diyos, at ito ang sinasabi ng Biblia. Sabi sa unang Korinto, chapter 8, verse 6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya. At sa isa lamang Panginoon, si Jesucristo na sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. Ito po ang Diyos na aming ipapangaral sa inyo. Ito ang Diyos na may lalang ng sanlibutan, at ito rin ang Diyos na nagkaloob sa inyo ng buhay. Ito po ang Diyos na kukuha rin ng inyong buhay at may kapangyarihang magdala sa inyo sa apoy ng impyerno, sapagkat ito ang Diyos na hindi nyo kilala. Hayag po sa ating lahat, sa pamamagitan ng ating mga budhi, na may isang banal na huhusga sa atin pagkatapos ng buhay na ito sa lupa, at ang puso rin natin ang nagsasabi na tayo ay haharap sa Diyos. Mga kapatid, ang buhay ay hindi natatapos sa sanlibutan ito. Sapagkat sa katawan ko ay may nakatira na pinakamahalagang bagay na ibinigay ng Panginoon sa atin. At ito ang iyong kaluluwa. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ano ang pakikinabangan ng tao kung makamtan niya ang sanlibutan, ngunit mawalan naman siya ng buhay? Ano ang ipapalit ng tao kung mawawala ang kanyang kaluluwa? Mga kapatid, ikaw po ay may katawan, kaluluwa at espiritu. Ikaw ay mamamatay at ang iyong kaluluwa ay haharap sa Diyos at huhusgahan ng Diyos. Sinabi sa kanyang salita, itinakda sa tao ang minsan mamatay at pagkatapos ay paghukom. Ito po ang bagay na nais niyong malaman, na hindi po natatapos ang buhay ng tao sa sanlibutan ito. Kapatid, kapag namatay ang iyong katawan, kapag nawala at nabulok ang iyong katawan, ang kaluluwa mo ay mananatili at haharap sa harap ng Diyos. Ikaw ay kanyang huhukuman. Kung ikaw ay hindi nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay dadalhin niya sa apoy ng impyerno. Ang Diyos po ay banal. Mga ate, kuya, kailangan po natin magsisi sa ating mga kasalanan, sapagkat tiyak mo na pupunta ang lahat sa impyerno dahil sa kasalanan. Sinabi ng salita ng Diyos, itinakda sa tao ang minsan mamatay, at pagkatapos nito ay paghukom. Tiyak po na mamamatay ang lahat ng tao. At tiyak din po na ang lahat ng tao ay huhukuman ng Diyos. Sino sa inyo ang walang kasalanan at hindi nagkasala? Sinabi ng Biblia, binigay niya ang kanyang utos, ngunit walang nakasunod sa kalit-ilitan ng mga utos. Sinabi sa pinakamababang utos, huwag kang magsisinungaling. Ngunit sino ang hindi nakapagsinungaling? Ang Diyos ay banal, at ang karapat dapat sa Kanya ay banal. Sabi ng salita ng Diyos, magpakabanal ka sapagkat ako'y banal. Sinong banal sa harapan ng Diyos? Sino ang karapat dapat sa harapan ng Diyos? Sabi ng salita ng Diyos sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala nga at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon.
walang humahanap sa Diyos, walang umuunawa sa Diyos. Ikaw, nabubuhay ka, lumalakad ka, kumakain ka, namimili ka, nagbibenta ka, ngunit sa harapan ng Diyos, ikaw ay patay at walang relasyon sa Kanya. Ito ang tingin ng Diyos sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, kailangan po natin malaman at aminin sa ating sarili na wala tayong gawin upang iligtas ang ating sarili sa tiyak na kapahamakan doon sa apoy ng impyerno. Makatarungan po ang Diyos kung dadalhin niya ang lahat ng tao sa impyerno sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sino sa inyo ang magsasabi rito na ako ay walang kasalanan, na walang ginawang pagkakasala sa loob ng kanyang buong buhay at magsasabi sa Diyos, tanggapin ako sa langit sapagkat ako'y mabuti at naging karapat-dapat sa iyo. Sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng inyong mabubuting gawa ay parang mga maruruming basahan lamang sa kanyang harapan. Sino ang magsasabi sa Diyos na tanggapin siya sa langit dahil sa kanyang mga mabubuting gawa? Mga kapatid, ang lahat ng tao ay hiwalay sa Diyos. Ikaw, ako, ang bawat isa dahil sa kasalanan ng tao ay hiwalay sa Diyos. Ganun po ang nangyari nang si Eva at Adan ay nagkasala sa Diyos. Si Eva at Adan, ang ating mga magulang, ang ating ninunong si Eva at Adan ay nilikha ng Diyos na banal. At sinabihan ng Diyos, ibinigay ang kapamalan sa kanila at ang katuwiran ng Diyos ay nasa kanila. Sabi ng salita ng Diyos, ang tao ay nilikha sa kanyang wangis at ayon sa kanya. Ang tinutukoy pong wangis dito ay ang moralidad. Ang Diyos ay mabuti, ang kanyang nilikha ay mabuti. Ang Diyos ay umiibig, ganun din ang tao na kanyang inibig. Ngunit dahil sa kasalanan ng tao, nawala ang kanyang relasyon sa Diyos. Nahiwalay siya sa Diyos. Kapatid, ikaw ay hiwalay sa Diyos. At kailanman hindi ka makakalapit sa Diyos dahil ikaw ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Alam niyo po, kailangan kong malaman na ang dahilan kung bakit ang tao ay nahiwalay sa Diyos ay dahil sa kanyang kasalanan. Wala pong makakapagbatuwiran sa harapan ng Panginoon upang sabihin sa Kanya, papasukin siya sa langit sapagkat siya'y banal. Dito, sinasabi ko po sa inyo na walang katotohanan ang bagay na ito. Sabi ng salita ng Diyos sa Roma 3:10 hanggang 11, walang matuwid, wala kang isa. Walang humahanap sa Diyos, walang nakakatalastas sa Diyos. Sino ngayon ang karapat-dapat sa Diyos? Maging ako man, kung ako'y huhusga ng Diyos nang wala kay Kristo, ay karapat-dapat sa apoy ng impyerno. Mga kapatid, wala pong makakaligtas sa tiyak na kapahamakan sa apoy ng impyerno kung siya ay magtitiwala sa kanyang sarili. Hayag po sa ating lahat ang kabutihan ng Diyos. Kung tumingin ka sa langit, makikita mo na may isang lumalang na nakapangyarihan sa lahat at siyang pagsusulitan mo ng lahat ng bagay. Kung pag tumingin ka sa paligid mo, maaari mo sabihin sa iyong sarili na may isang Diyos na hahatol sa lahat. Ang iyong moralidad, ang iyong konsensya ay nagsasabi sa iyong may Diyos. Natatakot kang gumawa ng mali sapagkat nalalaman mo na ikaw ay haharap sa isang Diyos na banal na pagsusulitan mo ng lahat ng bagay. Mga kapatid, ito ang sasabihin ko sa inyo. Kung ikaw ngayon ay mamatay at humarap sa harapan ng Diyos, ikaw ay karapat-dapat parusahan sapagkat ikaw ay makasalanan. Ang lahat ng tao, kung haharap sila sa Diyos na walang Kristo, sila ay paroroon sa apoy ng impyerno, mga kapatid. Ito po ang napakasamang balita para sa tao, na wala siyang kaligtasan sa kanyang sarili. Na siya ay paroroon doon sa apoy ng impyerno kung nasaan ang parusa ng Diyos. Kung saan ipapataw ng Diyos ang kanyang makatarungang paghuhukom. Alam niyo po, sinabi niya sa kanyang salita na mabuti ang Diyos, na hindi nagkulang ang Diyos. Sabi ng Diyos, kanyang pinasisikat ang araw
Kanyang pinababagsak ang ulan sa mabuti at masama. Kanyang ipinahayag ang kanyang sarili sa lahat at walang sino man ang makakapagsabi sa kanyang sarili na walang Diyos na huhukom sa akin. Kapatid, alam mo na may Diyos, ngunit hindi mo kinikilala kung sino ang Diyos. Ito po ang nilagay ng Diyos sa ating puso. Na maalaman niya sa kanyang sarili na siya hindi karapat-dapat. Alam niyo po ba kung bakit dumating ang Panginoong Jesucristo? Ito po ang nais kong ibahagi sa inyo. Ang Diyos ng una nagpahayag sa bansang Israel. Sa isang bansa nakakakilala lamang sa tunay na Diyos. Wala pong ibang bansa na nakakakilala sa Diyos maliban ng bansang Israel. Ang bansang Israel ang siyang hinirang na bayan ng Diyos kung saan kanyang ipinahayag na ang bansang Israel lamang ang tanging bayan na sasamba sa kanya at ang tanging bayan na maglilingkod sa kanya. Ang lahat ng mga ibang bayan ay nagsamba sa kanilang mga Diyos, sa mga Diyos-Diyosan, sa mga Diyos na gawa ng mga kamay. Mas inibig nilang sambahin ang mga bagay kaysa pinagmulan ng lahat ng mga bagay. Mga kapatid, kailangan niyo pong malaman na ang Diyos ay banal at karapat dapat imusga sa atin. Sapagkat mas inibig natin ang mga bagay na hindi ayon sa Kanya. Mas ninanasan natin ang sa ating sariling mga nais, mas dinodiyos natin ang ating mga sarili kaysa sa Kanya. Si Christian base ng base. Ang Diyos po, nung humiyang siya ng kanyang bayan, ipinahayag niya po ang kanyang kabanalan. Ang mga mananampalataya, ang mga bansang Israel, natatakot sila sa Diyos. Natatakot silang gumawa ng kasalanan. Sapagkat nakikilala nila na ang Diyos ay banal. Sila ay nagsusumikap na makasunod sa Diyos. Ang 10 utos ay binigay sa mga Israelita. Kasi siya rin naman ipinahayag sa atin. Ang sabi sa unang utos, ako ang Panginoong Diyos at huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Sabi niya sa bansang Israel, ako ang Diyos na nagpalabas sa iyo sa bayan ng Ehipto, sa bayan ng pagkaalipin kung saan sila inalipin ng napakahabang taon. Sinabi niya, huwag kang gagawa sa iyo ng mga larawan na inanyuan sa mga nilalang na nasa lupa, nasa langit, nasa dagat at nasa ilalim ng dagat. Huwag mong yuyukuran sila at paglilingkuran man sila. Sabi ng Diyos, siya ang Diyos na huwag kang ibubuhin na kanyang dinadalaw ang mga anak at sa mga magulang hanggang sa 3 at 4 na saling lahi. Ganito po napupuot ang Diyos sa mga hindi sumasamba sa Kanya. Noon, ang Diyos, dahil sa Kanyang kabanalan, Kanyang directly pinarurusahan ang makasalanan. May isang bayang makasalanan po noon, ito po ang Sodom at kung saan laganap ang imoralidad at kasalanan ng tao. Kanilang iniibig ang kasalanan, kanilang ninanasa at sinusunod ang kanilang mga laman. Ngunit may isang matuwid na nakipag-usap sa Panginoon, si Abraham. Hiniling niya na huwag gunawin ang bayang yon kung may matagpuan siyang banal. Pero wala. Sabi ng Diyos, wala. Kaya ang nangyari sa bayang yon, ginunaw ng Diyos. Pinaunlanin niya ng apoy. At walang naligtas doon kahit isa, kundi ang pamangkin lamang ni Abraham. Mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, hindi niyo nakikilala ang Diyos. Hindi niyo nga alam kung saan kayo pupunta pagkatapos ng buhay na ito. Maraming tao ang nabubuhay, hindi alam kung saan paroroon. Kapatid, pagkatapos ng buhay mo, saan ka pupunta? Dalawa lang. Ito ang langit at ang impyerno. Wala pong purgatorio sapagkat ito ay gawa lamang ng tao. Hindi po binanggit sa Biblia ang salitang purgatorio. Ito ay invento lamang ng tao upang takpan nila ang kabanalan ng Diyos. Mas pinipili nila na maparoon sa purgatorio sapagkat inaakala nilang matatakasan nila ang Diyos. Hindi mga kapatid. Sabi ng salita ng Diyos, kapag namatay ka, pagkatapos ay paghuhukom. Yun ang tiyak na pupuntahan ng tao. Huhukuman siya. Una, kung siya ay di naging karapat dapat sa Diyos,
sapagkat nagtiwala sa kanyang sariling lakas, nagtiwala sa kanyang sariling kakayanan, gigising siya roon sa impyerno kasama ng mga taong nagtiwala rin sa kanilang sariling kakayanan. Ngunit kung ikaw ay haharap sa Diyos na naglagak ng buhay sa Panginoon Jesucristo, nakilala mo siya, naunawaan mo na kaya siya naparito sa lupa upang patawarin ka, upang pagbayaran ang kasalanan mo, upang gumawa ng lahat ng bagay na hindi mo kayang gawin sa harapan ng Diyos. At nagbigay ka ng buhay mo sa Kanya, ikaw ay tatanggapin ng Diyos at patatawarin niya. Mga kapatid, ito lamang po ang nais na ibahagi sa inyo. Napakamasalimuot po na maalaman ng tao ang kanyang katayuan sa harapan ng Diyos. Pero ito rin ang tanging daan para siya lumuhod, magmakaawa sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Kailangan po nating aminin na tayo'y makasalanan, na tayo'y walang kayang gawin upang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Wala po tayong kayang gawin upang maging karapat-dapat sa Diyos. Ang ginagawa mo ngayon, nagbibigay ka, tumutulong ka sa kapwa mo, ikaw ay nag-aabuloy, ikaw ay nagbibigay ng lahat ng kabutihan na kaya mong gawin. Pero sabi ng Diyos, ito hindi karapat-dapat. Ito'y maruming basahan lamang. Alam niyo po, ang maruming basahan na tinutukoy doon sa salita ng Diyos, ito po yung basahan na ginagamit ng mga babae. Ngayon, kung harap ka sa Diyos at ito ang ihandog mo, Panginoon, ito ang aking mabubuting gawa. Isang maruming basahan. Tingin niyo tatanggapin ito ng Diyos? Tingin niyo magiging kalugod-lugod ito sa Diyos? Mga kapatid, hindi po. Sapagkat ang tao, mula ng isilang, ay makasalanan na. Ang kanyang budhi, ang kanyang pagkatao, ay alipin ng kasalanan. Sabi ng salita ng Diyos, sabi ni David, buhat pa sa tiyan ng aking ina, ako'y makasalanan na. Sabi nga rin, David, ipinagbubuntis pa lamang ako ng aking ina, ako'y pinaglihi na sa kasalanan. Ikaw ay makasalanan at kailangan mong aminin na wala kang karapat-dapat, wala kang kayang gawin para sa harapan ng Panginoon. Alam niyo, sabi ng salita ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May tatlong uri po ng kamatayan na tinutukoy sa Biblia. Ang unang kamatayan po ay ang pisikal na kamatayan. Ikaw, pag namatay ka, pag nabulok ang katawan mo, pag hiwalay ang kaluluwa at espiritu mo sa katawan, ikaw ay pisikal na matay. Ito yung pagkahiwalay ng katawan at espiritu sa iyo. Yung katawan mo, mawawala ng hininga, ito yung kamatayang pisikal. Ito rin po ay bunga ng kamatayan. Kaya po lahat ng tao ay namamatay dahil sa kasalanan. Ikalawang kamatayan po, ito po ang kamatayang espiritual. Ito po yung lumalakad ka, nakikipag-usap ka, nagsasalita ka, kumakain ka, nag-aaral ka, humihinga ka, sa harapan ng Diyos, ikaw ay patay. Sapagkat ikaw ay walang relasyon sa Kanya. Ang kamatayang espiritual po ay pagkahiwalay sa Diyos. Ang kawalan ng relasyon sa Diyos. Ganito po yung nangyari kay Eva at Adan. Nung nagkasala po si Eva at Adan, sabi sa kanila, sila ay nahiwalay sa Diyos. Sabi kasi ng salita ng Diyos, si Eva at Adan ay pinagbawalan ng Diyos na kumain ng prutas na ipinagbabawal niya. Kumain sa puno na nagbibigay ng karunungan sa mabuti at masama. Pero dahil sa pagsuway ni Eva, kumain siya ng prutas at din binigyan niya ng kanyang asawa at sila ay agad pinarusahan ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, huwag kang kakain na yun sapagkat pag ginawa mo yun, mamamatay ka. Sa oras na kumain si Eva at Adan, namatay sila. Hindi physical, kundi spiritual. Sila ay nawala ang relasyon sa Diyos. Sila ay pinalaya sa hardin ng Eden at naroon, sabi ng salita ng Diyos, dahil sa alabok ka nang galing, sa alabok babalik ka rin. Yun po yung unang uri ng kamatayan, physical. Pero yung pagkamatay nila spiritual, yun po yung ikalawang uri ng kamatayan. Ito po ay ang hindi mo pagkakilala sa Diyos, ang hindi mo pagkaunawa sa Diyos. Nabubuhay ka ngayon sa lupa, binigay ng Diyos lahat sa iyo, ipinayag lahat ng Diyos sa iyo, pero hindi mo alam, hindi mo man lang siya pinasalamatan, hindi ka man lang tumawag sa Kanya at naghanap ng katotohanan. Mas inibig mo ang iyong sarili kaysa sa Diyos. Sapagkat ikaw ay patay. Ganito po ang kalagayan natin lahat. Lumalakad po tayo ayon sa sanlibutan ito.
ayon sa kasamaan, ayon sa ating mga laman. Lumalakad po tayo ayon sa kasalanan. Ito po ay alipin ng kasalanan. At dahil dito, karapat dapat ng hukuman ng Diyos. Ito po ay bunga ng kasalanan. Ikatlong uri po ng kasalanan, ito po yung kamatayang eternal. Tulad po na sinabi ko, ang kamatayan na tinutukoy ay ang pagkahiwalay. Ang ikatlong uri ng kamatayan ay ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ang eternal na kamatayan doon sa apoy ng impyerno. Hindi ibig sabihin eternal na kamatayan, mawawala ka. Ang tinutukoy doon, walang hanggang kang hiwalay sa Diyos. Ilalagay ka niya sa impyerno na wala ang pag-ibig ng Diyos. Na wala ang pabor ng Diyos sa'yo. Alam niyo ang Panginoon nandun din sa impyerno. Sapagkat doon niya pinapataw ang kanyang parusa. Doon niya ibinibigay ang karapat-dapat sa taong makasalanan. Ang lahat ay pupunta roon. Ito po yung kamatayang eternal na tinutukoy ng Diyos. Walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, sa 2 Corintios 6:2, sa panahon upod kita ay aking pinakinggan, sa araw ng pagliligtas kita ay aking sinakiluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ang araw ng kaligtasan. Kapatid, wala na pong second chance kapag namatay ka. Ang pag-asa po ay naririto sa lupa sapagkat ipinapahayag na sa inyo ang salita ng Diyos. Ito na po ang araw ng kaligtasan. Sa oras na marinig mo ang salita ng Diyos, magsisi ka, kilalanin mo siya, lumuhod ka sa Kanya, sapagkat nalalaman niya ang iyong puso. Kapatid, banal po ang Diyos at nakatarunan siya. Tinatawag niya po ang lahat na magsisi. Tinatawag niya po ang lahat na taliktan ng kasalanan at ibigay ang buhay sa Panginoon sa Kristo na kanyang ipinadala upang mamatay sa Kristo ng Kalbaryo. Alam niyo po, wala pong ibang kaligtasan maliban sa paglalawak ng buhay at pananampalataya sa ginawa ng Panginoon sa Kristo. Sa muntik ng buhay, sa kontisyon, at pag-aandot sa Kristo ng Kalbaryo ang daan patungo sa langit. Jesus lamang po ang daan. Sabi niya sa Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakalaon sa Ama, hindi sa pamamagitan ko lamang. Sabi ni Jesus, walang makakapunta sa langit, hindi sa pamamagitan ko lamang, sabi ni Jesus. Hindi ka pupunta sa langit dahil sa iyong mabubuting gawa. Hindi ka pupunta sa langit dahil mag-lead ka. Hindi ka pumunta sa langit dahil karapat-dapat ka. Pupunta ka sa langit dahil nagtiwala ka lamang sa Panginoon sa Kristo. Ito po ang kaligtasan. Si Jesus ang gumawa ng kaligtasan ng siyang tao. Siya po, ang Diyos, may-ari ng lahat ng bagay. Bumaba, upang ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Sabi sa Jacques, kaya na lang ang pag-ibig ng Diyos na ipinadala niya ang kanyang butang na anak upang ang siyong sumampalataya ay di pa maamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Si Jesus, may-ari ng lahat, iniwan ang palakitan na buhay sa lupa ay pinanganak sa sabsaban. Siya ay hari. Si Jesus mo ay hari, pero saan ipinanganak ang hari? Sa isa, bahay ng hayop. Sa isang kwadra. Doon sa kasabsaban, hinihilig ang sanggol na si Jesus. Doon ang hinihigaan ang may-ari ng lahat ng bagay. Doon ipinanganak ang Diyos. Pero hindi ang Diyos na nangyari yun. Nais na ipakilala ang pag-ibig ng Diyos sa lahat. Nais na ipakilala na ang Diyos ay mabuti at hanggang magpatawad na siya'y mabiyaya at tatangin ang kaligtasan na matatagpuan lamang sa Kanya. Alam niyo po si Jesus, nung siya'y bata, mga 12 taong gulang.
Siya po ay nakipag-usap sa mga matatanda sa kanya, sa mga mas marunong sa kanya. Nakipag-usap siya doon sa mga sasagote sa templo, at siya ay nakipag-aral doon ng salita ng Diyos. Si Jesus, tao siya ng 100%, siya ay sumunod at naging matuwid sa lahat ng tao. Dinalang niya ang kalooban ng Diyos. Siya ay nagpasakot sa kanyang magulang, siya ay nagpasakot sa kanyang bayan, siya ay nagpasakot sa lahat upang maging kalibubot sa Diyos. Alam niyo po, si Jesus, sabi sa Pilipos, iniwan niya ang langit at siya'y nagpalit bilang alipin. Siya ay nakuhay bilang alipin dito sa lupa. Sabi ni Jesus, ako'y naparito, hindi upang maglingkuran, upang maglingkod. Ano po pinagawa niyo? Jesus po, dumating siya para ibigay ang kanyang buhay sa sino lang sasampalataya sa kanya. Kasi, alam niyo po, ang pag-iisip kasi, pag-repression din ang pag-ibig ng Diyos. Kasi ang tao, masinipig niya ang kasamaan, masinipig niya ang kasalanan, kaya ang Diyos pinabayaan siya doon upang pumunta siya ng impyerno. Pinayaan siya ng Diyos kasi yun ang nais ng tao. Yun ang ibig mo, yun ang nais kong gawin ang magkasala, kaya hinayaan ka ng Diyos. Pero sinasabi ko sa inyo, mga tarungan ng Diyos, walang magsasabi sa Kanya, sa mga nasa impyerno, na bakit ako narito. Sabitan sa kanilang sarili, nalalaman nila na sinasapos sila. In fact, lalainin pa nila ang Diyos, sasabihin pa nila sa Diyos bakit sila nasa impyerno. Alam nila na minsan, pinangaral sa kanila ng salita ng Diyos, pinangaral sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan, pinangaral sa kanila na tanging kaligtasan ay sa Panginoon sa Kristo lamang. Minsan sa mga taong naroon, pinangaral sa kanila na magsisi, kaligtan ang kasalanan, ibigay ang buhay sa Diyos, ibigay ang buhay sa Panginoon sa Kristo. Ngunit hindi nila ginawa, kaya naroon sila sa impyerno. Wala na pong second chance. Wala na pong pag-asa sa impyerno. Sapagkat yun na ang paglalapat ng Diyos. Yun na ang pag-uulog ng Diyos. Kapag habang nandito ka sa lupa, makinig ka ng salita ng Diyos, pilitin ko na hanapin ang kapigilan niya. Sabi ng salita ng Diyos, ang patuwid ay bubuhay lamang sa pananampalataya. Hindi ka magiging patuwid dahil sa iyong kapigilan. Magiging patuwid ka at karapat dapat sa Diyos dahil sa pananampalataya lamang. Hindi magiging ka nagulubog sa Diyos ang walang tawang pananampalataya. Ngayon, ano po ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ganito po. Bibigay ko ako ng isang halimbawa ng pananampalataya na malawag po namin sinasabi sa mga tao. Ito po ang pananampalataya. Ito po ay nakakita ng jeep na pupuntang Divisoria. Alam mo, na yung jeep na yun pupuntang Divisoria. Alam mo sasabihin mo, pupunta kayo ng Divisoria. Pero hanggang hindi ka sumasakta, hindi ka makakalapit ng Divisoria. Alam mo lang, oo, alam mo lang sa sarili ko na yun ay pumunta ng Divisoria. Pero hanggang hindi mo sinasaktan yun, hindi ka makakalapit ng Divisoria. Ganito po ang magsasalataya. Alam mo, yung jeep pumunta ng Divisoria, sumunta ka. At itinaya mo ang buhay mo, so bakit hindi nila hawak yun nasa nagmamalayo na yun. Kung kapibilisin ng driver yun, siya ang may alam. Kung aksidente yun, driver ang may alam. Hindi mo hawak ang buhay mo. Dahil nakakaya, sumunta ka ang ilang buhay. Ganito po ang magsasalataya. Nalaman mo na si Jesus ang daan ng kaligtasan. Isa lang ang daan patungo sa langit. Kaya hindi ka lang maniwala, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Ilakap mo, sinimpa mo ang buhay mo sa Kanya, kasi sinayaan mo ito ang kalit ng iyong buhay. Ito po ang magsasalataya. Ang pagkalikot sa iyong sarili, ang pag-aamin na ikaw ay makasalanan kung na tayo maging at pagbibigay ng buhay sa Panginoon sa Kristo. Doon sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po ang krus, kalimitan po na hindi alam ng tao kung ano ang sabihin ng krus.
Alam niyo po, ang krus Nangalay na sa kapansay. birthday natin ngayon. Ang krus po ay sila elektrika kumbaga sa unang tao. Ang krus po ay pinapakaya mga kawanyan. Ito yung nangyayari po sila elektrika ang sitay. Ganun po ang krus. Minsan may mga tao na karakat yung hindi ng krus. Bigay mo nga, kapansay na sa mga. Alam niyo po, si Jesus namatay sa krus. Ano po ibig sabihin nun? Pinatay siya na walang kasalanan. Pinatay siya sa pinakamababang uri ng kamatayan. Pinatay siya sa kasalanan. Ayaw, Pinatay si Jesus. Ito lang ang magiging sinasabi ni Jesus. Kasi ang Diyos at sila mga kaligtasan. Pero hindi ko lang ang tao. Kasi hindi nila mapawala ang taong makasalanan. May dalawang tao kasi nangyayari.